Hey guys, welcome. Greetings from Fort Santiago, Manila. So ayan lang yung Shrine Rizal Museum, nandiyan lang pagbaba. So biko mag-vlog ako bago ko makalimutan. Okay, so ayan, may sariling museum si Jose Rizal. And kawawa naman si Andres Bonifacio. Para makarating dito, nag-MRT kami, tapos lipat kami ng LRT1, baba kami sa Central Station. Pagbaba mo sa Central Station, may nakita ako doon maliit na rebulto, bust, yung head, yung ulo lang ni Andres Bonifacio, nasa sulok. Kaya sabi ko, kawawa naman si Andres Bonifacio. Maliban sa hindi nabigyan ng pansin, hanggang ngayon hindi pa rin nabibigyan ng pansin. No, nasa ilalim ng hagdan, nasa ilalim siya ng ng LRT1 Central Station. Medyo controversial kasi yung contribution nilang dalawa. May mga nagsasabi na kino-question yung pagpili kay Jose Rizal bilang national hero. Alam nyo history buff din ako, kahit pag ganto lang ako. I love history. And may nagsasabi, meron kasi anyway, hindi ko alam kung meron ng patunay, no? Sabi kasi nila kaya daw hindi pinili si Andres Bonifacio kasi mahirap lang, mangmang, hindi nakapag-aral. Pero recently may lumabas yata na data na hindi siya ganun, no? Kahit papaano meron siyang nalalaman, hindi siya mangmang. Tapos contribution ni Rizal. So hindi talaga naipaglaban si Rizal physically sa revolusyon, no? Siya daw ang nagmulat sa isip at damdamin ng mga Pilipino at that time para mag-aklas, while si Bonifacio talagang nag-aklas with his bare hands, no? And in the end, yun nga, binigay yung buhay niya. So parehas naman pala sila nagbigay ng buhay. So bakit ako naisip ako mag-vlog after kong pumasok doon sa museum ni Rizal, no? The other day, meron tayong kaibigan na usap lang naman, usap. Hindi ko na i-mention yung pangalan niya kasi ayoko maging kiss and tell. Kasi tsaka baka ma-misinterpret din. Pero valid point tong mga sasabihin ko. Gusto kami about Second Amendment. Tsaka ano pa ba pinag-usapan namin? Sabi ko, masabi mo Second Amendment. Sabi niya, pro Second Amendment siya, pero kung hindi siya, kalimutan ko yung words niya. Kung wala, okay lang. Kung meron, okay lang din. Yan ang sagot niya. Tapos, sabi niya pala sa akin, para sa kanya, hindi pa daw ready ang ibang Pilipino na magkaroon ng Second Amendment sa Pilipinas, no, yun, the right to bear arms. Actually, hindi lang siya nagsasabi niya, marami na ako naririnig na hindi pa ready, ganyan. Parang ang consensus, pro-gun ako, pabor ako na magkaroon ng baril ng Pilipino, pero hindi ako pabor na magkaroon ng Second Amendment ang Pilipinas. The reason is baka daw hindi pa kasi ready. Yun ang ang sinagot ko diyan. Alam mo, sabi ko, meron ako nabasang article the other week yata na nung nag-uusap pa sila, si Andres Bonifacio at saka si Rizal. Si Rizal ayaw niya pang maipaglaban sa Espanya. Ayaw niya pa ng revolusyon. Bakit? Kasi sabi niya hindi pa ready ang mga Pilipino. Hindi pa ready. Di ba kita nyo parang parehas? Di ba? Hindi pa daw tayo ready at that time. Kulang pa tayo sa knowledge, kulang pa tayo sa training. Parang pares ngayon, di ba? Parang naano ko lang yung parallelism. Parang ganon, no? Yung pagka iniisip nyo na pagka ganon yung yung sagot nyo rin, no? Hindi pa daw ready ang mga Pilipino. Pero if you think about it, kung sinunod natin si Rizal at sinabi natin lahat, sinabi ni Andres Bonifacio, hindi pa ready ang Pilipinas, humiwalay sa Espanya, wag muna, stay put muna tayo, status quo.
sa tingin nyo naging malaya ba tayo ngayon? Diba? Mapapaisip kayo. Inaano ko lang kung ano, hindi natin mababago yung history, pero mapapaisip ka pagka ganun tayo mag-isip, no? Kahit papaano talaga, hindi mo alam kung sino talaga yung precursor ng ating kalayaan, no? Yung isa nagsasabi na hindi pa tayo ready, o yung isa, tara ngayon na, kasi 350 years na sila dito, overstaying na masyado. Wow, if you think about it guys, 350 years tayo sinakop ng Espanya, and yet sasabihin mo na hindi pa rin tayo ready. When will be ready? Yun nga, yun ang tanong dun when will be ready? Kailan tayo magiging ready? And sabi nga nila, once freedom is lost, it's lost forever. Hindi yan basta sasabihin ng Espanya, sige malaya na kayo, magka-equal na tayo. Hindi. Kaya nga iba talaga binigay ang buhay nila, because alam nilang hindi yan ibibigay basta ng ng mga mananakop, no? So I think natuto na tayo kahit paano. Natuto na tayo kasi pinabayaan natin umabot ng 350 years Natuto na tayo kasi nung sinakop tayo ng mga Hapon, gaano katagal. Tapos sinakop tayo ng mga Amerikano, gaano katagal. Mas maikli na, di ba? Hindi na tayo nagpaabot pa ng 350 years para sabihin lang na, uy, hindi pa rin tayo ready. Kulang pa, siguro mga 400 years bago tayo magiging ready. Pagka sinabi mo kasi yun, wala ka na. Hindi mo na alam, ibang generation na yun pag ganun katagal. Napapaisip lang talaga ako dun sa ganong interaction. Kasi I understand pagka dito ka lang sa Pilipinas, meron kang agam-agam, yun siguro, ano ba sa English yun? Reservation. Meron kang reservation. Natatakot ka na pagka nagkaroon ng second amendment, baka ganyan, baka ganito mangyayari, no? Pero when will be ready? Kailan ba tayo magiging ready? Sino ang magde-determine na ready na ang Pinoy na humawak ng responsibilidad ng pagmamay-ari ng barel? Ay, sinagot ko rin yata yan nasabi ko, kung ang kinakatakot is hindi pa ready ang Pilipino, ano ba aspect doon? Kasi meron na tayong batas meron tayong batas against murder. Pag yung baril ginamit niya sa masama o pumatay siya, may batas na tayo against murder. Pagka yung baril ginamit niyang pantakot, tinutok niya, meron na tayong batas din yan. Gun toting, coercion, lahat ko, and so forth. Meron na tayong batas So ano ba talaga yung kinakata? Yun ang hindi ko ma-deter. Help me out. Paano malalaman kung ready na ang Pilipino? I mean, buong nation ang buong Pilipinas. Paano ba ma-determine na ready na? Kasi pagbabalikan natin yung history, nung time na yon, 350 years na tayong sakop pero sabi ni Rizal hindi pa rin tayo ready. Ano ba talaga yung magic number para masabi mong ready ka na? 'Di ba? And sometimes I feel you just have to trust your instincts and then do a leap of faith. Kailangan tumalong ka na lang talaga. 'Di ba? Kasi ibang kinakatakot, parang sa US din, bago magkaroon ng open carry sa Texas, alam niyo ba yung pinakalat na fear factor? Ibig sabihin, pananakot ng mga anti-gun left. Sabi na, pagka nag-open carry na, babaha daw ang dugo sa streets. Magiging parang OK Corral. Yung OK Corral, yung shootout doon sa Arizona yata, yung mga cowboy nung panahon na yon. Pero hindi rin maganda example yun kasi good versus evil yun mga masama nakipagbarilan sa sheriff, tsaka sila sila Doc Holliday, sila Hickok, basta mga gunslingers at that time. Pero come after open carry ang Texas, walang nangyaring barilan sa kalsada. I mean, yung katulad na ini-imagine nila na gusto nilang imagine niyo na magkakaroon ng bloodshed sa kalsada, na feeling nila pag nagkatinginan lang puputukan mo na. May batas na tayo against murder no? Hindi ko talaga So unless siguro bigyan niyo ako ng basis, ano ba talaga basihan para sabihin na hindi pa tayo ready? Kasi ba sinasabi pa ganito, ay kasi ang mga Pilipino mayabang tapos hindi disiplinado Ang sagot ko dyan, di ba may batas na tayo? Pag ginamit niya yung baril sa masama, pag ginamit niya yung baril ng maling paraan, di ba may batas na tayo? Pwede na siyang makulong.
'di ba? Depende pa kung gaano siya makukulong. Pero ano yung fear? Sa nag-emanate yung fear? Hindi ko maintindihan eh. No? So ipaintindi nyo lang sa akin, hindi ako nakikipag-argue, pero sabi ko nga, nandito ako to give you a different perspective. Pag nandito ka lang sa Pilipinas, I get it, na ito lang talaga nakikita mo, ito lang siguro yung ang maganda. Pero how is it on the other side na iba ang ginawa? No? Hindi naman siya katulad ng ini-imagine ng iba na napakalala. Kasi ganun ang pinoportray nila eh. Pag lumuwag ang barrel daw, pagka lumuwag ang barrel, dadami ang gun owners, dadami ang gun accidents, mga ganun. Talaga? Hindi, may batas na tayo. May batas na, tsaka may gun safety na nga eh. May 4 rules of gun safety na nga eh. Matagal na yan eh. Dinagdagan pa lang ginawang 5 rules, ginawang 10 rules. Basta yung 4 lang, solve ka na yun eh, pag finalo mo yun eh. No? So, napaisip lang ako, sinare ko dito kay Charles eh. Kasi 'di ba, sabi niya sa akin, at least yan, nabibigyan ko kami ng ibang perspective, no? Ganoon naman eh, kasi imagine niyo kung yung mga katulad ni Andres Bonifacio at that time, hindi sila nag-think out of the box. Na talagang sumang-ayon lang sila, sumabay lang sa agos. Sa tingin nyo ba magiging malaya tayo ngayon? Hindi natin alam. Baka mamaya hanggang ngayon under Spain pa rin tayo, or ibang ibang mananakop, 'di ba? Kasi every time na may magsuggest na magkaklas na tayo, tagal na tayo naalipin, wag, hindi pa tayo ready, kailan tayo magiging ready, 'di ba? Parang yan, i-relate ko na rin yung yung parenthood diyan, no? Yan isa sa mga kinakatakutan din ng mga new generations eh. Hindi pa tayo ready, kaya hindi pa tayo ready mag-anak, hindi pa ready magpamilya. Pero kailan ka magiging ready? Minsan pag nandyan na, at andyan na yung responsibilidad eh, mag-a-adjust ka na rin yung pagkatao mo, mag-a-adjust na rin yung pananaw mo, no? Sabi ko nga, kailangan mo lang ng leap of faith. So yan, related sa sa buhay at saka sa gun ownership. Hindi ko naman sinasabi na ano ba yung sinasabi ko? Ano ba yung hindi ko sinasabi? Kasi pag sinabi kasi nila na Second Amendment, ang iniisip nila extreme, lahat na lang, kahit sino makakabili ng baril. Actually, meron pa rin rules yan eh. May misconception dyan. Unang-una, yung mga criminal, hindi na allowed magkaroon ng baril. Actually, yung mga criminal nga sa US, once na convicted ka, hindi allowed magkaroon ng baril sa bahay. Kahit sabihin mong hindi sa kanya yan, sa misis niya yan, hindi pwede yon. Dapat hindi pwede sa isang household. Kahit nga may isang kaso na nasa RV, recreational vehicle, di ba yung iba doon tumitira? Kunyari sabihin, sa babae yan, hindi yung lalaki na fellow, hindi pwede yon. Dapat kung saan tinitirahan, hindi pwede ang barel. So hindi yung kinakatakot nyo. So ibig sabihin, yung mga masamang tao, wala pa rin access sa barel. Okay? So it's just that pag nagkaroon kasi ng sabi nga ng iba, Sir Jason practitioner and proponent ng Second Amendment. Yes, because I've seen it and I'm exercising it ever since na tumungtong ako sa US. Nag-exercise ako ng Second Amendment. The problem with gun ownership kasi, madaling kontrolin yung mga mabubuting tao, pero yung mga bad guys hindi man talaga makontrol. Kaya to level the playing field, dyan papasok ang Second Amendment. Kasi ang gun control, ang tinatamaan lang talaga ng gun control, yung mga law-abiding citizens. Hindi naman magpapa-under sa gun control ang masasamang tao eh. 'Di ba? Kahit anong legislation ang gawin nyo, hindi yan gagawin ng mga kriminal. Kasi by definition, criminals don't follow the law. 'Di ba? So, yung extreme na idea, wag nyong isipin na just because everybody has the right to own a firearm, lahat lang talaga. Unang-una, may mga rules pa rin. Yun nga, bawal lang mga kriminal, bawal lang underage. Kunyari, bata ka pa, below 18 ka pa, hindi ka pa pwede talaga magmay-ari ng baril kasi hindi pa raw develop yung mind mo, yung judgment mo, hindi ka pa nga pwede bumoto di ba? Ganoon. So hindi pa talaga pwede. Okay? Or kung may history ka naman na
may sakit ka sa pag-iisip, hindi rin pwede. So mali yung idea na kahit sino pwede magkaroon. Meron pa rin kahit papano na safety net in place, no? So ayun, and isa yan sa isa rin sa incentive sa mga law abiding citizens yung pag-uon ng baril. Bakit? Kasi once na may gawin ka masama at na-convict ka, kailangan i-dispose mo lahat ng baril sa bahay. Kahit hindi sa iyan, kahit sabihin mo sa anak mo yan, sa asawa mo yan, hindi pwedeng magkaroon ng baril sa bahay. 'Di ba? So, yun lang. Ano ko lang, naisip ko lang habang nandito ako sa Fort Santiago, and andun yung yung museum ni Jose Rizal. Let me know what you think. Ayun, sinasabi pa pala na ang mga Pilipino kasi mayabang. I think yung mga dating pelikula kasi ganon, tsaka yung mga wala pang social media, no? I mean, naranasan ko rin yan sa Barangay Tatalon. Merong mayabang sa amin, naglalabas ng baril pagka may nakaaway siya or lasing. Pero sa panahon ngayon, subukan nyo, kung hindi kayo matulfo, subukan nyo lang. At saka yun nga, may social media, may internet na. Dati kasi walang internet at hindi ka pwedeng basta magsumbong. Pag nagsumbong ka, malalaman pa nun, baka ikaw papag-initan, di ba? E ngayon, napakadaling mag-email, napakadaling mag-send ng picture, napakadaling mag-send ng video. So ano yung kinakatakot talaga, no? Yung pagiging mayabang, ito sinabi ko sa inyo, hindi labag sa batas maging mayabang. I don't encourage it, pero kung mayabang siya, mayabang as long as wala kang i-break na batas, wala tayong problema doon. Meron kasi pwede ka naman magyabang na wala ka namang nilalabag na batas, di ba? Pero kung may gun owner ka at nagyabang ka at nilabas mo yung baril mo, meron kang nilabag na batas doon. Pero kung hindi mo naman nilalabas yung baril mo, nagyayabang ka lang, ngaw-ngaw ka lang na ngaw-ngaw, abayaan nyo lang yung mga gano'n, di ba? Normal lang yun. Yung iba nga malupit sa keyboard sa comment section abayaan nyo lang yun. I-block nyo lang o i-hide yun, no? Pero once na may gawin ka na labag sa batas gamit ang iyong FA, ay meron na tayong batas dyan in place. So yan guys, greetings. Sino to? Bago ko tapusin yung vlog na to, merong gwardiya sibil yata tayo rito. Sabihin ko sa inyo, nandito ako sa ayun, Ilog Pasig. Napakalinis na Ilog Pasig, no? Ayan, nakapapa. Actually, noong panahon ng revolusyon, no, mga Pilipino noon, mga Katimponero, nakapaalang. Ito, Guardia Civil. Let me know what you think, guys. Thanks for watching. Bye.